Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Ginang Dasyon, ang inyong guro sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao Baitang 8. Sa pagsisimula ng ating araw ay manalangin muna tayong lahat. Panalangin bago magsimula ang klase. Amang Diyos, Panginoong Banal, kami po ito sa pusong nagpupuri. Naghahandog ng isang panalangin at sumasamba sa iyo. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan at pagkukulang. Amang Banal, maraming salamat po sa iyong mga kabutihan at pag-unawa. Salamat po sa patuloy na pagpapala at paggabay lalo na sa gitna ng panganib dulot ng pandemya. Panalangin namin sa iyo, Panginoon, na magkaroon kami ng sapat na kalakasan upang magampanan namin ang aming mga responsibilidad sa buhay. Bigyan mo po ng karunungan ang bawat isa upang maunawaan ang mga tatalakayin sa araw na ito. Sa kabila ng mga balakid na aming nararanasan ngayong bagong normal. Dalangin namin, Ama, na patuloy mo kaming ingatan at ilayo sa kapahamakan, lalo't sa panahon ngayon ng pandemya at ilayo sa mga tukso ng sanlibutan. Ang lahat ng ito ay aming nalangin sa pangalan ni Jesucristong aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Sa ngayon, inaanyayahan ko ang lahat na sumayaw muna, sabayan ng isang chicken dance na aking ipapakita. Ito ang ating energizer sa oras na ito. 5, 4, 3, 2, are you ready? Bago natin simulan ang ating aralin sa araw na ito, ay manonood muna tayo ng isang video clip. 5, 4, 3, 2, are you ready? Ako si Rolly, isang OFW. Matagal-tagal na din ako nagtatrabaho dito sa abroad. Dito na nga pumuti ang mga buhok ko eh. Ngayon, Pasko na naman. Kailangan maganda para sa Noche Buena, mga pangregalo, mga inaanak, kung ano-ano pa. Maswerte na kung may oras pa mamili. Kailangan lang lagi masaya. Pa-cute. At least, gwapo pa rin. Kahit mahirap ang buhay. Dahil kung hindi, kakainin ka ng lungkot. Minsan, nakakalungkot din isipin na kailangan namin mga OFW ang humiwalay sa mahal namin pamilya para lamang
matustusan ang kanilang pangangailangan. Pasko na naman. Para sa akin, dalawa ang mukha ng Pasko. Isang masaya at isang, alam mo na. Minsan nga, ayaw ko nang dumating yung araw ng Pasko. Hindi dahil sa magastos, dahil alam ko, mag-isa lang ako mamayang sa Noche Buena. Pero hindi maiwasan na isipin ang mahal sa buhay. Pero kakayanin kong mag-isa para lang sa kanila. Hindi pwedeng tumigil. Hindi pwedeng mapagod. Kahit na mabigat ang trabaho. Wala tayong magagawa. Minsan naisip ko tuloy, ang hirap pala talagang magtrabaho abroad. Matira matibay. Walang sukuan. Walang ayawan. Dahil alam mo kung ano ang pinasok mo. Ang tanging lakas mo lang ay ang makausap sila sa telepono. Pero madalas, interesado lang silang makipag-usap tuwing katapusan ng buwan. Halos di ka nga nila maalala. Pero tayo, araw-araw natin silang naaalala. Base sa inyong napanood, ano kaya ang ating aralin sa araw na ito? Tama! Ang ating aralin ay tungkol sa epekto ng migrasyon sa pamilyang Pilipino. Kung kayo ay makarinig ng salitang migrasyon, ano ba ang inyong maiisip? Mamaya ay malalaman natin kung tama ba ang inyong nasa isipan. Bago ang lahat, ito ang mga layunin. Una, natutukoy ko ang mga epekto ng migrasyon sa pamilyang Pilipino. Ang pangalawang layunin ay masusuri ko ang mga sanhi ng migrasyon sa pamilyang Pilipino. Bago natin simulan ang talakayan sa ating aralin, ay gawin muna ninyo ang unang gawain na pagsusuri ng mga larawan. Para sa karagdagang panuto, sumulat lamang ng isang sagot sa bawat tanong at isulat mo ito sa iyong sagotang papel. May 5 puntos ang bawat sagot. Mayroon kayong 10 segundo na thinking time at pagsulat ng inyong sagot. At ihanda ang inyong mga sagotang papel at ballpen na panulat. Kung tumunog na ang alarm, yon ang hudyat na kayo ay tapos na sa pagsagot. At sa sandaling ito, 5, 4, 3, 2, are you ready? tingnan ang mga larawan sa bawat kahon. Ngayon ay, ito ang mga gabay na tanong sa pagsusuri ng mga larawan na ipinakita. Una, ano-ano ang mga positibong nagagawa ng migrasyon o pangingibang bansa ng mga karamihang mga Pilipino? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tama ang inyong sagot. Okay, ito ang ilan sa mga sagot na maaaring inyong naisulat sa unang katanungan. Ang mga nangingibang bansa ay nakapagpundar ng mga ari-arian. Halimbawa nito ay malaki at magandang bahay. Sila rin ay nakapagpapadala ng mga pangangailangan at nakabili ng mga sasakyan at marami pang mga maaaring sagot.
Pangalawa, ano-ano ang mga negatibong epekto ng migrasyon o pangingibang bansa sa pamilyang Pilipino? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tama ang inyong sagot. Sa pangalawang tanong naman, ang ilan sa mga maaaring sagot ay mapabayaan ang mga anak o pamilya na naiwan at maaari rin na magkahiwalay ang mga mag-asawa at magtiis sa lungkot ang mga nawalay sa pamilya. Ngayon ay manood muna tayo ng isang commercial na pinamagatang Babalik Ka Rin. 4, 3, 2, are you ready? Ito na ang commercial. Makinig at suriing mabuti.
Sa puntong ito, ihanda ang inyong mga sagotang papel at ballpen na panulat. Sa pagsusuri ng commercial, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Sumulat lamang ng isang sagot sa bawat tanong at isulat mo ito sa iyong sagotang papel. May 5 puntos ang bawat sagot. Mayroon kayong 10 segundo na thinking time at pagsulat ng inyong sagot. Kung tumunog na ang alarm, yon ang hudyat na kayo ay tapos na sa pagsagot. 4, 3, 2, are you ready? Unang tanong. Sino-sino ang mga miyembro ng pamilya ang ipinakita sa commercial? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tama ang inyong sagot. Pangalawang tanong. Ano ang karaniwang dahilan ng pagpunta sa ibang bansa ng mga Pilipino ang naipakita sa commercial? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tama ang inyong sagot. Pangatlong tanong. Ano ang tanging nag-uugnay sa mga miyembro ng pamilya na nagkalayo at ano ang nagpapatatag sa kanilang ugnayan? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tama ang inyong sagot. Okay, tapos na ang inyong pagsuri sa commercial. Good job! Mamaya sa talakayan ay lubos ninyong maintindihan ang mga sagot tungkol dito. Dumako na tayo ngayon sa ating talakayan tungkol sa epekto ng migrasyon sa pamilyang Pilipino. Ito ay ipapaliwanag sa atin sa tulong ng isang guro. Siya ang ating resource speaker. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang epekto ng migrasyon sa pamilyang Pilipino. Bakit nga ba nangingibang bansa ang maraming Pilipino? Magbalik-aral muna tayo sa kahulugan ng migrasyon. Alam natin na ang migrasyon o pandarayuhan ay ang paglipat ng isang tao patungo sa isang lugar para humanap ng kalakal, trabaho o manilipatang tirahan. May 2 uri ng dahilan kung bakit lumilipat o nandarayuhan ang isang tao. Merong push factors o mga negatibong salik na nagtutulak para ikaw o para ang isang tao ay mandarayuhan, at meron namang mga pull factors o pull hatak o nanghihikayat sa mga tao na mandarayuhan. Paano nga ba umusbong o ano nga ba ang pinag-ugatan ng migrasyon sa kulturang Pilipino? Sinasabing nagsimula ang pagdayo ng mga mamamayang taga-baryo patungong lungsod sa pagpapadala ng mga taga-baryo ng kanilang mga anak sa lungsod upang makapag-aral sa mas mataas na paaralan o sa kolehiyo at dito na rin makapagtrabaho. Ang migrasyon sa makabagong panahon ay nagkakaroon ng bagong muka. Bakit? Kung noon, ipinapadala ang mga anak sa lungsod upang makapag-aral sa mas mataas na paaralan o makapagtrabaho, ngayon, ang mga magulang na ang dumadayo sa ibang lugar o sa ibang bansa upang makapagtrabaho. Ngayon, bakit nga ba o ano-ano nga ba yung mga dahilan o sanhi ng pangigibang bansa o paglipat ng mga Pilipino? Talakayin natin ang mga push factors o mga negatibong salik na nagtutulak sa kapwa nating Pilipino upang mangibang bansa. Suriin ang mga pinapakitang larawan. Ang unang larawan, pangunahing dahilan kung bakit nangingibang bansa ang mga Pilipino.
Tama, ito ay kawalan ng hanap buhay. Dahil walang matagpo ang trabaho o walang oportunidad para makapagtrabaho dito sa Pilipinas, nangingibang bansa or nangingibang bayan ang ating mga kapwa Pilipino. Karaniwan sa mga nangingibang bansa or nangingibang bayan ay mga domestic helper. Dahil nga ang pagiging katulong dito sa bansa ay maliit lamang ang sweldo, samantalang kapag sa ibang bansa sila nangatulong, mas malaki ang nakukuhang sweldo. Pangalawang larawan, karahasan ng pamahalaan. Minsan nagtutulak sa mga tao ang karahasan na nararamdaman o nangyayari sa kanilang bansa. Halimbawa na lang, nakakaranas ng kalupitan dahil hindi kinikilala ang kanilang mga karapatang pantao. Ikatlong larawan, pinapakita niyan ang kawalan ng tirahan. Maaaring nawalan ng tirahan ang kapwa natin Pilipino dahil sa bagyo, sa sunog, o sa mga iba pang natural na kalamidad at sakuna. May mga Pilipino rin na lumilipat dahil sa digmaan, kaguluhan o pagpatay, lalo na sa Mindanao, sa parteng Mindanao ng Pilipinas. Diba, yung iba nga lumilipat dito papunta sa Luzon o sa Visayas upang maiwasan o upang maiwan na yung digmaan o kaguluhan na nangyayari dun sa kanilang lugar. Hindi maayos na edukasyon. Isa sa mga tumutulak talaga sa pag-alis o pagpunta ng ibang Pilipino sa ibang bansa ay yung hindi maayos na sistema ng edukasyon. Hindi lang sa mga Pilipino, kundi sa ibang lahi na rin. At ang pinakatalagang dahilan ay, syempre, kahirapan. Ito talaga yung nagtutulak sa mga Pilipino para mga ibang bayan. Nakararanas ng matinding hirap at iniisip nila na yung pag-asa o yung pag-angat ng buhay ay matatagpuan sa ibang bansa. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga dahilan o sanhi na tinatawag na pull factors o nanghahatak. Ibig sabihin mga positibong salik na nanghahatak sa mga Pilipino upang mga ibang bansa. Una, ang maunlad na ekonomiya sa ibang bansa. Sa pagkakaroon ng maunlad na ekonomiya ng ibang bansa, nagke-create ito o nakakagawa ito ng mga maraming trabaho para sa mga tao. Kabilang na doon sa mga nabibigayaan ng trabaho nila ay ang mga Pilipinong nagpupunta sa kanila. Isa pa, mas mataas ang sweldo sa ibang bansa kumpara dito sa ating bansa. Mas alam ng mga Pilipino na mabibigyan sila ng mataas na sahod sa ibang bansa at magagamit nila ito upang maiangat ang buhay ng kanilang pamilya dito sa Pilipinas. May maayos na healthcare system, maayos ang sistemang pangkalusugan sa ibang bansa, at maayos din ang edukasyon na ino-offer nila. Isa pang dahilan ay magandang klima o panahon. Kino-consider din minsan sa paglipat o sa pangingibang bansa ang magandang klima o panahon ng lilipatang lugar. Nalaman na natin ang mga dahilan. Nakita na natin na may mga positibo at negatibong dahilan talaga kung bakit nangingibang bansa ang ating mga kapwa Pilipino. Ngayon, pag-usapan natin, ano nga ba yung epekto ng migrasyon sa pamilyang Pilipino? Aware tayo na maraming good effects ito sa ating kabuhayan. Talagang umaangat ang kabuhayan o pamumuhay ng pamilyang Pilipino. Pero dapat alam din natin yung mga negatibong epekto o yung mga hamon na dinadala nito. Mga positibong epekto ng migrasyon sa pamilyang Pilipino o sa mga Pilipino. Una, ang perang padala ng mga OFW sa kanilang pamilya ay nakatutulong ng malaki sa pag-angat ng kalagayang pangkabuhayan ng bansa. Bukod sa natutulungan na ng OFW ang sarili nilang pamilya upang umangat ang buhay, sa pamamagitan ng mga perang pumapasok sa ating bansa, naiaangat nito yung income ng ating bansa. Kaya yung kalagayang pangkabuhayan ng sarili nating bansa o ng Pilipinas ay umaangat din. Pangalawa, pagkakaroon ng matatag o magandang pamumuhay
Dahil nga malaki ang sweldo, mataas ang sweldo, nagiging matatag o maganda ang pamumuhay ng mga pamilyang Pilipino na naiwan dito sa bansa. Naipapamalas ang kulturang Pilipino sa ibang lahi, naipapamalas ng mga Pilipino yung pagiging maalagain at maunawain sa ibang bansa. Naipapakita natin yung sipag at tiyaga ng mga Pilipino sa pagtatrabaho. At nagagamit at tumitingkad ang talino at kagalingan ng mga Pilipino sa ibang bansa. Maraming Pilipino ang nakikilala sa iba't ibang larangan sa ibang bansa. Maaaring ito ay sa pag-arte, pag-awit, pagsayaw o pati sa sports. Ngayon naman, ano-ano yung mga negatibong epekto nito? Una, pagbabago sa pagpapahalaga at pamamaraan ng pamumuhay. Nagkakaroon ng pagbabago sa pagpapahalaga at pamumuhay ng mga Pilipino sa paanong paraan. Kung noon ang tradisyonal na pamilyang Pilipino ay ang nanay at tatay ay kasama ng anak na lumalaki, sa paglipat o sa pangingibang bansa ng isa sa magulang, nagiging transnational na pamilya na sila kung saan ang isa sa magulang ay nasa ibang bansa at ang pamilya ay naiwan sa Pilipinas. Nagkakaroon ng pagbabago sa pamamaraan ng pamumuhay dahil imbes na kasamang lumaki ng mga anak ang kanyang nanay o tatay, ang nangyayari na lamang nakakasama niya ang isa sa kanila at pwede itong mag-lead sa maaaring mapabayaan ang mga anak. Yan. Kasi kung, di ba sanay tayo na ang mga pamilyang Pilipino ay magkasama yung nanay at tatay na pinapalaki yung mga anak. Pero kung ang isa sa kanila ay ng ibang bansa, may chance na mapabayaan yung anak at mag-lead ito sa pagiging rebelde ng anak dahil hindi niya nauunawaan ang tunay na dahilan ng pangingibang bansa ng kanyang nanay o ng kanyang tatay. Ito rin ay maaaring maging dahilan ng paghihiwalay ng mag-asawa o panghihina ng katatagan ng pamilya. Nagkakaroon ng misunderstanding between sa nanay at sa tatay o sa nanay sa anak o sa tatay sa anak. Kaya nagkakaroon ng panghihina ang katatagan ng pamilya. At paglaki ng populasyon sa nilipatang lugar. Siyempre, habang dumadami ang lumilipat doon sa isang bansa, lumalaki at tumataas ang bilang ng populasyon. Umuunti yung oportunidad sa bawat isa sa kanila. Paano nga ba natin haharapin ang hamon ng migrasyon? Paano ba natin mapagtatagumpayan yung mga negatibong epekto ng migrasyon sa ating pamilya? Una, patuloy na paghubog ng mga pagpapahalaga at birtud sa mga anak. Nararapat lamang na patuloy na turuan ng mga magulang ang kanilang mga anak ng mga magagandang asal at mga birtud na maaari nilang magamit upang maharap ang mga hamon ng migrasyon. Sunod, pagpapalawak sa kamalayan ng mga kabataan ukol sa pagiging mapanagutan sa mga gampaning pamilya. Dapat aware ang kabataan o ang mga anak sa kung ano ba ang responsibilidad nila o gampanin nila bilang isang miyembro ng pamilya para alam nila kung ano dapat yung mga obligasyon nila pagdating sa gampaning pamilya kung sakaling humaharap na sa hamon ng migrasyon. Pagpapanatili ng bukas na komunikasyon sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya. Isa sa importante ay dapat nai-express or nasasabi ng bawat miyembro ng pamilya ang kanyang nararamdaman o ang kanyang iniisip sa bawat miyembro nito. Pag-oorganisa o pagbuo ng mga counseling centers, hindi na bago ang pagkakaroon ng ang paglipat o pag-alis ng mga Pilipino upang magtrabaho sa ibang bansa. Siguro nararapat na sa bawat lugar ay magkaroon ng mga counseling centers kung saan maaaring pumunta o humingi ng tulong o payo ang mga pamilya kung sakaling sila ay humaharap sa hamon ng migrasyon. Maaari ding dapat panatilihin ang pagmamahalan, pagtitiwala at paggalang sa bawat miyembro ng pamilya. Kung mapapanatili natin ang pagmamahalan at pagtitiwala, talagang mapagtatagumpayan natin ang hamon ng migrasyon
sa ating pamilya. Hindi maikakaila ang mga positibong epekto ng migrasyon sa bawat pamilyang Pilipino. Alam natin ito lalo na in terms of kabuhayan. Ngunit dapat din nating matukoy ang mga negatibong epekto nito upang ito ay mapagtagumpayan at hindi maging hadlang sa katatagan ng bawat pamilyang Pilipino. Talagang dumaraan tayo sa mga hamon kapag may mga miyembro tayo ng pamilya na umaalis. Minsan hindi natin nauunawaan, lalo na ng mga kabataan, ang dahilan ng kanilang pangingibang bansa. Pero ito ay ating mapagtatagumpayan kung magiging matatag ang bawat isa sa pagharap ng hamon. Ano nga ba ang mahalagang mensahe ng aralin nating ito? Sinasabi ng aralin na dapat mapagtagumpayan ang hamon ng migrasyon sa pamamagitan ng pagmamahalan at pagtitiwala sa bawat miyembro ng pamilya. Bukod doon, dapat ding mahubog palalo ang pagkatao ng bawat miyembro ng pamilya upang mas maging matatag ang pamilya sa pagharap ng hamon ng migrasyon. Sinasabing mahirap buwagin ng isang ordinaryong pamilya ang ganitong sitwasyon. Subalit, hindi dapat ito maging balakid sa patuloy na pagpapatatag ng pamilyang Pilipino sa paghubog sa pagkatao ng mga miyembro at ang pagpapanatili sa ating kulturang pagkakakilanlan. Sa halip, harapin ito at tugunan ng may katatagan. Tapos na ang talakayan. Manonood na tayo ngayon ng isa pang video clip na hango sa totoong buhay ni tatay. Excited sa naghihintay sa kanilang sorpresa na nasa loob daw ng drum na ito na padala ng kanilang ama mula Saudi Arabia. Pero hindi mga gamit, tsokolate o laruan ang laman ng drum. Kundi ang kanilang mismong ama na halos 5 taon nang hindi nakakauwi. Ang mag-aamang Romulo, Romela at Gwyneth. Sa ngayon ay ihanda ang inyong mga sagotang papel at isulat dito ang mga sagot sa gawain na pinamagatang kumpletuhin mo ako. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto na thinking time at pagsulat ng inyong sagot. Kung tumunog na ang alarm, yon ang hudyat na kayo ay tapos na sa pagsagot. Panuto. Tugtungan ang mga pangungusap upang mabuo ang mga konsepto ng aralin. Sumulat lamang ng isang sagot sa bawat patlang. 5, 4, 3, 2, are you ready? Unang pangungusap, ang migrasyon ay pangalawang pangungusap. Ang mga epekto ng migrasyon ay
Sa pangatlong pangungusap, ang mga sanhi ng migrasyon sa pamilyang Pilipino ay itabi na at ipasa ang inyong mga sagot sa susunod nating pagkikita. Para sa inyong takdang aralin, gawin ang film clip analysis ng pelikulang Anak. Panoorin sa tahanan ang pelikulang Anak. Pagkatapos ay sagutin ang mga tanong. Huwag ding kalimutan na kunin sa guro ang kopya ng pelikulang Anak. Sumulat lamang ng isang sagot sa bawat tanong at isulat mo ito sa iyong sagotang papel. May 5 puntos ang bawat sagot. Ito ang mga gabay na tanong sa pagsusuri ng pelikula na inyong sasagutan sa bahay. Unang tanong, ano ang iyong naging pangunawa sa mga epekto ng migrasyon sa pamilyang Pilipino ang naipakita at batay sa iyong napanood na film clip na Anak? Sa pangalawang tanong, ano ang mga dahilan ng migrasyon na sanhi ng pagkakalayo ng mga miyembro ng pamilya ang naipabatid sa film clip? At paano tutugunan ang mga ito? Sa pangatlong tanong, ano ang iyong damdamin sa mga epekto ng migrasyon na iyong napanood sa film clip? At pang-apat na tanong, kung ikaw si Claudine, ano ang mas makatuwirang kilos ang iyong gagawin upang malabanan ang mga epekto ng migrasyon? At dito nagtatapos ang ating klase. Ako ang inyong guro, Ma'am Ann Dasyon, na nag-iwan ng kasabihang, habang may buhay, may pag-asa. Maraming salamat, ingat kayo palagi, paalam!